Matapos ang ilang taon na pag-aakalang tiyak na masasakop ng China ang Taiwan, nagising si Pangulong Xi Jinping sa katotohanan. May isang delikadong bagay na pumasok sa Taiwan Strait at nagpakita ng lakas na nagpahiya sa China. Pero heto ang twist. Hindi mula sa Taiwan ang pagpapakitang lakas na yon. Isa pang kahaway ng China sa Indo-Pasipiko ang nagpakitang kaya nitong wasakin ng China kahit kailan, kahit saan. Pumasok na sa eksena ang Hapon at ginawa nila ito ng buong bagsik. Noong Abril 17, lumabas ang balita na isang barkong pandigma ng Hapon ay gumawa ng ikinagulat ng China. Matapos ang 40 araw ng military drills ng China sa Taiwan Strait, sumagot ang Hapon sa pagpapakita ng lakas. Ipinadala nito ang JS Ikazuchi, isa sa pinakamalakas nitong destroyer, sa kipot na yon kung saan ito tumigil ng 14 na oras bago kusang umalis. Hindi nagpadala ng mga barko ang China. Alam nitong wala itong magagawa sa ginawa ng Hapon. Isang 14 na oras na sampal sa mukha ni Xi ang naiparating sa isang hakbang na makasaysayan, palaban, at gaya ng malalaman mo kung mapapatuloy kang manood. Isang malinaw na senyales sa China na ang dating pasibong estratehiyang militar ng Hapon ay matagal nang wala. Malinaw ang epekto nito sa geopolitika at geograpya na hindi pabor sa China o mga kaalyado nito. Bago natin talakay ng lahat ng yan, kailangan muna nating pag-isipan ng barkong ipinadala ng Hapon. May dahilan kung bakit hindi nilabanan ng China ang destroyer ng Hapon. Dahil espesyal ang JS Ikazuchi. Nakomisyon noong Marso, 2,001 matitibay ang pangunahing espesipikasyon ng barkong ito. Kaya nitong maglayag sa pinakamataas na bilis na 30 knots na halos katumbas ng 35 milya bawat oras. At may dala itong iba't ibang uri ng armas na ginagawa itong banta sa parehong mga target sa dagat at himpapawid. Ang Automalara 70, 6 na kanyon ay sinamahan ng 20 phalanx close-in weapon systems na kayang durugin ng mga target habang nagpapaputok ng hanggang 4,000 at 500 bala kada minuto. Ang barkong Hapones ay may 8 SSM-Isabi anti-ship missiles, 2,300 at 24mm torpedo tubes at 16 cell vertical launching systems, kung saan ang isa ay may dalang evolved Sea Sparrow surface-to-air missiles. Ayaw talagang subukin ng China ang barkong ito. Kung susubukan ni Xi, ang JSI Ikazuchi ay may lahat ng kailangan nito para harapin ang anumang banta, anuman ang anya ng banta na iyon. Alam na ng China na kailangan nitong tiisin ang kahihiyan. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Xi na ipakita ang kapangyarihan sa loob at paligid ng mga tubig ng Taiwan, ang pagdating ng JSI Ikazuchi at ang 14 na oras nitong pananatili ay hindi ito ang unang beses na nagpadala ang Japan ng ganitong mensahe kay Xi nitong mga nakaraang taon. Noong Setyembre, 2024 nilabag ng Tokyo ang dating iwas nito sa pagpapadala ng barkong pandigma sa Taiwan Strait nang dumaan doon ang Sasanami. Noong 2025, 2 barko pa ng Japanese Maritime Self-Defense Force ang pumunta ron. Ang bagong kahihiyan kay Xi ay ito rin ang unang beses na barkong pandigma ng Japan tumawid sa Taiwan Straits mula nang maging punong ministro si Sanai Takaichi noong Oktubre 2025. May mensahe na agad yon. Hindi ibig sabihin na dahil may bagong liderato ang Japan, nag-aalala pa rin ito sa pag-provoke sa China. Dapat ay kayang tumugon ng China sa lahat ng ito. Yan ang matagal ng mensahe ni Xi at ng mga kasamahan niya habang pinalalakas ang hukbong dagat na dapat sanay kainggitang ng buong mundo. Ayon sa Global Firepower, may 841 kagamitan ng hukbong dagat ng China, kaya ito na ang pinakamalaki sa mundo sa bilang ng kagamitan. Pangalawa, ang China sa kabuwang tonelahe ng hukbong dagat, kaya may malalaking barko itong nagdudulot ng banta. Layunin nitong bigyang lakas ang China para mangibabaw sa Indo-Pasipikong karagatan, hanggang matakot ang mga bansang tulad ng Japan na maglayag ng barkong pandigma. Kahit sa mga tubig na bahagya lang interesado ang China. Malaki ang interes ni Xi sa Taiwan Strait, pero nagpadala pa rin ang Japan ng isa sa pinakamagaling nilang destroyer doon. Sa reaksyon ng China, para nagpadala lang sila ng galit na liham laban sa taong sumuntok sa kanila. Mahina at walang saysay lang ang pagkondena ng China sa umano'y pang-uudyok ng Japan. Kasama rin ang mga ulat na inilalarawan ng ginawa ng Japan bilang insulto sa pagsisikap ng China para sa kapayapaan. Iniulat ng Arab News na si Zhou Jikun, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, ay tinawag na lang ang pagpadala ng barkong pandigma ng Japan sa Taiwan Strait. Isa itong pagpapakita ng puwersa, sunod-sunod na pagkakamali na nagbabanta sa soberanya ng China. Ang pagkukunyari na lumalabas sa pahayag na yan ay hindi kapanipaniwala. Matagal nang binabantaan ni Xi ang Taiwan.
Pero ginagamit pa rin niya ang mga tagapagsalita para akusahan ang mga bansang hindi sumusunod sa kanya. Ibinahagi pa ng Nippon ang iba pang sinabi ni Guo habang sinusubukan ng tagapagsalita na igiit na ang ginawa ng Japan ay sumisira sa kapayapaan at katatagan ng Taiwan Strait at na tumawid ang Japan sa isang pulang linya na hindi dapat tawirin. Nakakagulat pa rin ang gaytong tugon, lalo na't palaging nagbabanta at nananakot ang Sina sa Taiwan sa kipot na ito. Pero ang pinakakapansin-pansin sa lahat ng ito ay naglabas ang Sina ng napakaraming pahayag. Pero wala namang kahit anong tugon na militar. Gayunpaman, sinabi ng China na sinubaybayan nila ang barkong Hapones. May nagawa rin sila, siguro. Wala ring humarang sa mga tubig na inaangkin ng China. Pero pinanood lang ni Xi at ng kanyang mga kasamahan habang ang isang mapanganib na destroyer ng Hapon ay naglakbay ng walang pagmamadali sa loob ng 14 na oras sa Taiwan Strait. Ayaw ipamin ng China na si Xi talaga ang nagpasimula nito. Pero ngayon, parang natatakot na siyang ituloy. Sa loob ng 40 araw, mula Marso hanggang Abril, nagsagawa ang China ng naval blockade sa katubigan ng Taiwan. Malinaw na senyales na mas lumalapit si Xi sa posibilidad ng pagsakop. Ang blockade drill na yon ay sumunod sa serye ng military drills ng China sa paligid ng Taiwan noong Disyembre 2025, kabilang ang blockade at pagsakop sa mahahalagang lugar. Kasama sa drill na yon, ang People's Liberation Army, Navy, Air Force at Rocket Force ng China. Ang Justice Mission, 2025 na tinawag ng China, ay naganap din kaagad matapos aprubahan ng US ang isang $11 bilyong na pakete ng armas para sa Taiwan, na isa sa pinakamalaking na ipadala ng US. Kaya ang Hapon ang sumisira sa kapayapaan sa Taiwan Strait, ganun ba? Parang mas marami pang ginagawa ang China para guluhin ang kapayapaan kaysa sa iba. Ang mismong Hapon ay naging target din ng mga tangka ng China na manakot. Noong Pebrero, nagpadala ang China ng isang flotang pangisda na binubuo ng mahigit 20 bangka sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Hapon. Ang EEZ ay bahagi ng karagatan hanggang 200 nautical miles mula sa teritorya na tubig ng bansa kung saan may jurisdiksyon ito sa likas na yaman. Sinadya ng China na magpadala ng mga bangkang pangisda sa EEZ na yon bilang paimbabaw na provokasyon. Mensahe ito ni Xi na maaring pumasok ang China sa katubigang pinamamahalaan ng Hapon anumang oras at kunin ang mga likas na yaman sa ilalim mismo ng ilong ng Tokyo. Mas malalim ang misyon ng China. Ang fleet ng mga mangingisdang Tsino ay parang lobo na nagkukubli bilang sibilyan. Dahil hindi lang sila naroon para mangisda. Kung ano man talaga yon, hindi natin alam. Baka paniniktik. Hindi na namin nalaman kung ano yon dahil ang tugon ng Hapon ay magpadala ng mga military attack helicopter at mga patrol vessel na may mga water cannon para paalisin ang fleet ng mangingisdang Tsino mula sa kanilang karagatan. Diyan makikita ang pagkakaiba. Nagpapadalang Sina ng mga bangka sa karagatan ng Hapon at tinutugunan ito ng malinaw na military na aksyon na nagpapahayag kay Xi na huwag magpadalos-dalos. Nagpadala ang Hapon ng barkong pandigma sa 14 oras na paglalakbay sa Taiwan Strait na itinuturing ng China na kanila. Pero walang naging tugon o aksyon mula sa Chinese Navy. Walang agarang reaksyon at walang tangkang paalisin ang barko ng Hapon. Isang napahiya na pangulo ng China na inutusan na lang ang kasamahan na magreklamo sa pang-udyok. Dapat mas umiyak pa si Xi. Alam na ni Xi na nanganganib ang plano niyang sakupin ang Taiwan dahil sa mga senyales ng Hapon. May mga bagong problemang lumalabas sa mga planong yon at tatalakayin natin ang mga ito. Nanonood ka ng The Military Show kung saan ibinibigay namin ang buong kwento sa likod ng balita. Mag-subscribe para hindi ka makaligtan ng video. Kaya ang ginawa ng Hapon sa Taiwan Strait ay nagsilbing mensahe kay Xi. 2 mensahe. Una, pinaalala ng Hapon sa presidente ng China na hindi siya basta pwede mag-ensayo ng blockade sa Taiwan Strait at asahang makakalusot. Ang paglalayag ng JS Ikazuchi roon ay parang pahayag ng Hapon sa China na walang blockade ang pipigil sa kanila. Kung nais nilang maglayag, gagawin nila. Pero ang pangalawang mensahe, at mas mahalaga pa mula sa pananaw ni Xi, ay hindi na sumusunod ang Hapon sa pasibong lapit nito sa usaping militarang Hapon na siyang nagtakda ng posisyon nito sa Indo-Pasipiko sa loob ng mga dekada. Ang paninindigang iyon ang naging dahilan kung bakit sa loob ng maraming taon ay nakatuon lang ang Hapon sa pagtatanggol ng sarili nitong mga hangganan. Wala talagang sandatahang lakas ang Hapon, o hindi man lang sa parang magagamit nila ito para umatake sa ibang bansa. Mayroon itong hukbong sandatahan na itinayo para sa sariling depensa. Ngunit hindi ito aktibong gumagawa ng mga bagay tulad ng pagpapadala ng mga barkong pandigma sa mga katubigang hindi kanila. Marami nang nagbago sa Hapon sa loob ng 20 taon.
Nagsimulang lumitaw noong Setyembre 2015 ang mga palatandaan ng malawakang pagbabago sa doktrina ng Hapon. Iniulat ng BBC ang mga bagong batas ni Punong Ministro Shinzo Abe na napapalawak ng interpretasyon ng pinapayagan ng konstitusyon. Ang konstitusyong yon, partikular ang Artikulo 9 na ipinakilala pagkatapos ng ikalawang digmaang pandigdig, ay nagsasaad, ang mga mamamayang Hapones ay magpakailanmang tatalikuran ang digmaan at ang banta o paggamit ng dahas. Ang bagong batas ni Abe ay nagpakilala ng tinawag na proaktibong pasipismo sa usapin. Sa madaling salita, ang mga banta sa pambansang seguridad ng Japan ay nagpapakita ng lumang konstitusyon ay tila isang relikya na lamang. Epektibo lang ang pasipismo kung walang bansa na nagpapalakas ng militar para maging pangunahing kapangyarihan sa Indo-Pasipiko. Matapos ang higit isang dekada, sinabi ng East Asia Forum na mas lantad na ngayon ang paglaya ng Japan mula sa pasipismo. Ipinakilala ng bansa ang Official Security Assistance o OSA na nagbibigay daan sa Japan na magpadala ng kagamitang pandepensa sa mga bansang kapareho nila ng pananaw. Ang programang inilunsad noong 2023 ay dinisenyo para bigyan ng kagamitang pandepensa ang mga bansang lumalaban sa paniniil. Maliit ang halaga ng ibinibigay ng Japan sa programang ito kumpara sa pamantayang militar. $12.5 milyong lang noong 2023 hanggang $31.2 milyong sa 2024 at pagkatapos ay $44.3 milyong sa 2025. Malamang napapansin mo na ang pattern dito. Habang lumilipas ang bawat taon, mas lumalaki ang ginagastos ng Japan para sa tulong militar sa ibang mga bansa. At karamihan sa mga donasyong ito ay nakatuon sa mga bansang nasa kahabaan ng mga daan ng pandagat na itinuturing ng Japan na mahalaga para sa kalakalan at seguridad. Gusto ring kontrolin ng China ang marami sa mga daan ng pandagat na yon. Kitang-kita ni Xi na banta ang OSA. Inanunsyo na ng Japan na ang OSA budget nito ay aabot sa $116 milyong sa 2026 na higit doble sa ginastos ng bansa noong 2025. Ang nasasaksihan natin dito ay ang pagising ng isang natutulog na higante. Nagsisimula ito sa maliit, milyong dollar na tulong militar sa mga bansang laban sa China, kasabay ng pagpapadala ng barkong pandigma sa isang daan ng dagat kung saan ayaw ng China ng anumang barkong pandigma maliban sa sarili nito. Unti-unting iniiwan ng Japan ang pasipismong nagtakda sa patakarang panlabas at depensa ng bansa sa loob ng mga dekada. Nagigising na ang Japan. Sa katotohanan ito, ang tanging bansa sa buong Indo-Pasipiko, bukod sa Taiwan mismo, na kayang maglagay ng malaking hadlang sa mga plano ni Xi para sa isang pananakop. Hindi lang ito tungkol sa lakas militar ng Japan. Magmamasid at mag-aalala si Xi dahil alam niyang nagsisilbing geographical na bitag ang Japan para sa buong hukbong dagat ng China kung pipiliin niyang lusubin ang Taiwan. Ang pinakamalaking problema ng China ay hindi lang isang isla ang Japan. Malaking isla ito na may maraming maliliit na isla hanggang East China Sea na nagbibigay ng magandang posisyon sa Philippine Sea at, kung kailangan, sa South China Sea. Isipin muna natin ang isang senaryo ng paglusob sa Taiwan. Ang perpektong senaryo para kay Xi ay kung malulusob ng China ang Taiwan nang walang pakialam ang ibang mga bansa. Papayagan noon si Xi na gamitin ang buong puwersa pandagat ng China sa Taiwan. Pero hindi ito mangyayari. Para maisagawa ng China ang paglusob sa Taiwan, habang napapalayo ang mga kaalyado ng isla, kailangan nitong magpadala ng mga barkong pandigma at submarino ng malalim sa karagatang Pasipiko. Harang sa China ang Japan, isang natural na pader. Alam ito ng China. Ang pader na ito ay tinatawag na unang hanay ng mga isla mula Okinawa sa Timog Japan hanggang Taiwan. Sa East China Sea, naroon ang Senkaku Islands, maliliit na pulo na pinamamahalaan ng Japan, ngunit inaangkin din ng China. Bagamat tila walang halaga dahil sa kanilang laki, ang mga islang ito ay matatagpuan sa hilaga lamang ng Miyako Strait, kung saan kailangang dumaan ng mga barkong pandigma ng China upang makarating sa karagatang Pasipiko. Bahagi rin ng Ryukyu Archipelago ang Okinawa Islands, kasama ang Miyako at Yaeyama Islands. Makikita rito na hadlang ang Japan. Gustong harangin ng China ang US na tutulong sa Taiwan, pero hindi nila ito magagawa kung isasara ng Japan ang Miyako Strait gamit ang barkong pandigma nila. May option si Xi na siya mismo ang magtangkang magpatupad ng blockade sa Kipot. Ayon sa South China Morning Post, magkakaroon ng China ng opsyon na, sa esensya, ay gawing bihag ang hanay ng mga isla ng Japan. Malayo pa rin ito sa perpekto. Kapag abala ang mga barkong pandigma ng China sa blockade, hindi nila mapipigilan ng US na magpadala ng barko sa Pacific. Maaring maging lugar ng ikalawang labanan sa dagat ang Miyako Strait na malayo sa Taiwan at hindi kayang hatiin ni Xi ang atensyon niya. Kung pag-uusapan ng nahating atensyon,
Hindi palalampasin ng Japan ang pagtatangka ng China na gumawa ng blockade sa teritorial na tubig ng Japan. Pwedeng subukan ng China, pero tiyak na magpapadalang Japan ng barkong pandigma at tututukan ng mga missile mula sa mainland at sa maliliit na islang gugustuhin ng China na alisin sa eksena ang mga barko ng China. May problema rin si Xi sa Okinawa na itinuturing na mahalagang simbolo ng kooperasyon ng militar ng Japan at Amerika. Sa ngayon, may ilang base militar ang US at may populasyon na 80,000 katao sa Okinawa. Sa 80,000 kataong yon, halos 30,000 ay aktibong miyembro ng militar na nagmumula sa lahat ng sangay ng sandatahang lakas ng US. Ibig sabihin, kung umatake ang China sa Okinawa, na malamang mangyari kung may blockade sa Miyako Strait, masasangkot ang US sa paglusob ng China sa Taiwan. Malaki ang posibilidad na makisali pa rin ang US, pero magkakaroon sila ng dagdag na dahilan kung biglang tamaan ng mga missile ng China ang mga base ng Amerika. Tahimik na naghahanda ang Japan para sa ganitong sitwasyon sa loob ng ilang panahon. Kung kailangan itong magpatupad ng blockade, may mga barko ito para gawin yon. Siyempre, napakahalaga ng mga tulad ng JS Ikazuchi. Pero marahil mas mahalaga pa ang mga helicopter carrier ng Japan, ang JS Izumo at ang JS Kaga. Hindi na lang chopper ang dinadala ng mga carrier na yon. In-upgrade na ng Japan para makapagdala ng 12-15 F-35B bawat isa. Idagdag pa ang lakas mula sa himpapawid sa 48 modernong destroyer. May hukbong dagat ang Japan na kayang tapatan ng China. Kung hindi man sa dami, kiyak sa lakas ng apoy. Sa pinakamababa, ito ay isang hukbong dagat na kayang magsagawa ng blockade sa Miyako Strait na magtatagal hanggang dumating ang US kasama ang kanilang mga aircraft carrier at destroyer. Inasahan ni Xi na hindi sasali ang Japan sa laban sa Taiwan. Pero nabigo ang pag-asang yon. Ilang linggo matapos maging punong ministro ng Japan, sinabi ni Sanai Takaichi na ang anumang puwersang militar ng China laban sa Taiwan ay tuturing ng Japan na banta sa kanilang kaligtasan. Kahit wala pang malinaw na pagbabago mula sa doktrinang, nakatuon lang sa sariling depensa na nakikita natin, malinaw na palatandaan ito na lalaban ng Japan laban sa China kung itutuloy ni Xi ang kanyang plano na sakupin ang Taiwan. Walang kalituhan dito. Tahasan ito. Sinabihan ng Japan ng Sina na banta ang plano ni Xi kaya handa silang gumamit ng militar. Akal ni Xi siya ang may kontrol sa Indo-Pasipiko. Pero pinatunayan ng Japan sa isang barkong pandigma na mali siya. Kaya napahiya ang presidente ng China. Klasikong understatement ito ng Hapon. Pero malinaw ang mensahe. Tungkol naman sa susunod na mangyayari, siguradong magkakaroon pa ng mas maraming pagtatalo sa pagitan ng Sina at Japan. Noong Abril 20, iniulat ng First Post na nagpadala ang China ng mga barkong pandigma para magsagawa ng mga ehersisyo sa rehiyon ng Pasipiko na hindi nagkataon lang nakasabay ng pagsisimula ng magkasalib na ehersisyong militar ng US, Japan at Pilipinas. Sinusubukan ng China na bawi ng ilan sa kanilang nawalang dangal, pero hindi magiging malakas ang kanilang mensahe habang ipinapakita ng Japan ang mga pakikipag-alyansa na siyang dahilan ng pag-aalala ng China sa simula pa lang. Libu-libong milya ang layo, may kaalyado si Xi na apektado. Noong Abril 15 nagpadala si Vladimir Putin ng 2 frigate at supply ship mula Pacific Fleet ng Russia papuntang China para sa 5 araw na pagbisita. Napansin ni Vladimir Putin ang tiyempo ng kilos ng Japan sa Taiwan Strait. Nakuha ni Xi ang mensahe, pero pinarating din ng Japan kay Vladimir Putin na alam nilang pagsisikap niyang makalapit kay Xi. Ang modernong destroyer ng Japan ay tamang sagot sa mga luma at sira-sirang frigate ng Russia sa China. Nagpadala ang Japan ng isang bagay na nakamamatay sa Taiwan Strait. Walang magagawa sina Xi at Putin tungkol dito. At kaugnay pa rin kay Vladimir Putin, wala siyang magagawa tungkol sa isang kumpanyang Hapones na gumawa ng isang nakakabaliw na hakbang para tulungan ng Ukraine sa digmahan nito laban sa Russia. May bagong alyansa na nabubuo at ang mga sandatang ipinapadala sa Ukraine ay simula pa lang ng samahang posibleng magbago sa Europa at Indo-Pasipiko. Alamin pa sa video namin at kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mag-subscribe ka sa channel para mapanood pa ang iba naming balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa patuloy na pagbabago ng sitwasyon sa Taiwan. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.